Pakaraan ng 1 linggo, hindi, sa Amerika pala ko. Pakaraan ng 1 linggo, hindi, sa Hong Kong na lang ako. Mapupuntahan ba yun? Hindi. Kaya bago ka mag-isip kung saan ka pupunta, isipon mo na mabuti. Tanungin mo ang Panginoon, Lord, saan talaga ako? Pag sinabi ng Panginoon, sa basilan ka. Wag ka na magsabi, bakit Lord? Bakit sa basilan? Malay mo, from Basilan to Zamboanga. From Zamboanga to Malaysia. From Malaysia to Canada. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Nasusundan niyo na ba? Sabi ng ating Pangulo, ako naman anya na niniwalang may Diyos. Hindi ko niya maunawaan, hindi ko maintindihan ang pamamaraan ng Diyos. Walang taong makakaunawa sa pamamaraan ng Diyos. Siya lang ang nakakaalam. Ang hinihingi niya, basta't manalig ka sa Kanya, huwag kang mag-alinlangan. Amen. God's ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. No one can fathom the ways of God. Kung unawain natin, pipilitin natin unawain ang pamamaraan ng Diyos, mahihilo tayo. Tatandaan nyo, maging ang Panginoong Kristo ang nagsabi nito, hindi ko alam ang panahon, ang takdang panahon na itinakdan Diyos kung kailan ako babalik. Wala nakakaalam. Kaya pag may nagsabing naririyan na siya, huwag na kayong maniwala. Sapagkat ang lihim ng Ama ay sa Kanya lang. May mga lihim ang Diyos na hindi sa atin pinapaalam. Pero kailangan hanapin natin kung ano yun. At sa ating kapanahonan, hindi na mahirap hanapin. Alam niyo bakit? Mayroon ang kasulatan. May patnubay na tayo, ang Espiritu Santo na binay sa atin ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. So, but when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang kanyang ibig. Malinaw ho ba yun? So, before you pray, before you write down your prayer request, kaya ko pinipilit kayong isulat ang iyong prayer. Lalo na kung may edad na kayo, may inisip doon sa bahay na ipapatotoo na nakatayo na dito, iba na yung kinukwento niya. Bakit nakalimutan na eh? Isulat nyo na lang. Isulat nyo na lang. First time ko na napanood, nagpatotoo yung si Sister Cyril, 79 na pala siya, parehas lang kami, no? Oh. Pero anong sabi niya? Nakikinig naman siya. Nakikinig. Iba yung nakikinig sa dumadalo. Kaya iba yung nakikinig lang sa radyo kaysa naririto. Amen ba? Bakit? Doon sa radyo, mag-isa kang nakikinig. Dito may katabi ka. May bumubulong sa'yo. Amen ba? May bumubulong sa'yo. At saka, kahit hindi ka umemen, masasabay ka doon sa sigaw ng amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay.
Now, so let us avoid the sin of unbelief. Yung pag-aalinlangan, pagbabago ng isip, ay palatandaan niya ng isang taong hindi talaga buo ang kanyang pananalig sa Diyos. Madali siyang mahikayat ng iba. Madali siyang maakay ng iba. Pag nagkapera, wala ng Diyos. Ang Diyos na ang pera nila. Tatandaan nyo, ang pera ay hindi masama. Huwag lang nating gagawing isang Diyos-Diyosan. Na doon tayo nagtitiwala. Tatandaan nyo, gaano mang kamahal at magmahal ang mga bilihin, ang mga El Shaddai ay hindi mawawala ng ibibili. Amen ba? Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Sino ang gustong tumatag ang pananampalataya? Balik kayo sa Sabado. Ng Panginoon. Okay, taas ang kamay nyo. Now, there are times na talagang physically we cannot attend. Lalo na kung mayroon kayong mga importanteng appointment na hindi may pagpaliban o kaya may karamdaman, nasa hospital, nasa trabaho. But see to it that pagdating nung takdang oras ng healing message, tigil mo na ang lahat kahit kayo na sa roon sapagkat maririnig naman tayo sa Facebook, sa YouTube, sa radyo. Maraming paraan na ang Diyos para hindi kayo mawalay sa Kanya, sa pakikinig sa Kanya. Parang nakarating na rin kayo dito. Pero pag iyan ay nasundan na ng 2 Sabado, susundan pa ng isa yan. Maliban na kayo ay napunta na sa ibang bansa. Kahit nasa ibang bansa, tatandaan nyo ang oras dito, itatabihin lang lahat para hindi tayo mahiwalay, makikinig tayo. At alam ng Panginoon kung ano ang inyong ginagawa sa sandaling iyon. Always remember this, may appointment tayo kay Yahweh El Shaddai. That is how God is. Kaya tayo tinawag ng family appointment with El Shaddai.
Hindi ko alam kung paano dumating ang salitang family appointment with El Shaddai. Basta naging bungkang bibig na lang dito. Hindi ko rin alam kung saan ang galing yung healing message. Basta naging bukang bibig natin dito yan. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay na yan. So, kung tayo ay magiging buo ang ating isipan at damdamin, hindi tayo pabago-bago, we are not those who belong to the double-minded man or woman. You can be assured that all your requests, araw-araw, tatanggapin natin buhat kay El Shaddai. Amen. Okay, taas ang kamay. Ito bibigay ko sa inyo. Ito ang sisigaw nyo. Hindi na ako magbabago ng isip. Kay El Shaddai na ako. Ulitin nyo nga. God bless you. See you on Saturday.